Ang amoy ng bagong saing na kanin at sinigang na baboy ang unang bubungad sa sinumang papasok sa maliit na bahay ni na Lourdes at Ramon. Ito ang amoy ng isang tahanang 40 taon nang pinupuno ng mga pamilyar na ritual. Ang kalansing ng mga kubyertos, ang mahinang tunog ng lumang dekuryenteng bentilador, at ang malalim na halakhak ni Ramon na sumasabay sa usapan nilang dalawa. Para kay Lourdes, ang mga tunog at amoy na ito ang bumubuo sa salitang panatag. Mas masarap pa rin talaga ang luto mo kaysa sa kahit anong karinderya, sabi ni Ramon, kasabay ng paghigop sa mainit na sabaw. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay sinlakas ng kalabaw, ngayon ay may mga guhit na ng katandaan. Ngunit ang pagmamahal sa mga mata niya para kay Lourdes ay hindi kailanman kumupas. "Bolero ka pa rin," sagot ni Lourdes, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sabihin mo lang kung gusto mo pa ng kanin." Sa gitna ng kanilang hapunan, may kumatok sa kanilang pintuan. Mahina, halos nag-aalangan. Nagkatinginan sila. Bihira silang magkaroon ng bisita sa ganoong oras ng gabi. Nang buksan ni Lourdes ang pinto, isang babaeng may edad na rin, na may matamis ngunit tila pagod ng ngiti, ang tumambad sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng duster at may bitbit na isang bilao na natatakpan ng dahon ng saging. "Magandang gabi po," bati ng babae. "Ako po si Corazon. Bagong lipat lang po dyan sa kabilang kanto. Narinig ko po kasing may bago akong kapitbahay, kaya naisipan ko pong magdala ng konting biko." "Ay, nako, nag-abala ka pa," sabi ni Lourdes, kahit na may kung anong kaba siyang naramdaman. Ang pangalang Corazon ay tila may inuungkat sa kanyang alaala, isang bagay na matagal na niyang ibinaon. "Tuloy ka muna." "Wag na po, kararating ko lang din kasi. Pasensya na sa abala." Iniabot ni Corazon ang bilao. "Sana po magustuhan ninyo." Nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Lourdes sa mga mata ni Corazon. Isang kislap ng kung anong pamilyar, isang lungkot na hindi maipaliwanag. Pero nawala rin ito agad, napalitan ng ngiti. Pagkaalis ni Corazon, dinala ni Lourdes ang biko sa mesa. "Sino raw?" tanong ni Ramon. "Corazon daw ang pangalan. Bagong lipat," sagot ni Lourdes habang inaalis ang dahon ng saging. Isang itim na kakanin ang bumungad sa kanila. Makintab sa latik at may amoy ng pandan na tila yumayakap sa buong kusina. Ang biko ay gawa sa itim na malagkit na bigas. "Aba, mukhang masarap," bulalas ni Ramon, na tila bata na nakakita ng candy. Kumuha siya ng kutsara at tinikman ito. "Naku, Lourdes, swerte natin sa bagong kapitbahay. Ang sarap!" Halos ubusin ni Ramon ang kalahati ng bilao. Si Lourdes naman ay isang maliit na subo lang ang tinikman. Matamis, malagkit, at may kakaibang tapang ang lasa ng gata na tila bahagyang nasunog. Isang lasa na nanunuot sa dila. Hindi niya ito gusto. Ang amoy ng pandan ay tila dumidikit sa hangin. Masyadong matapang, masyadong mabango. Nang gabing iyon, habang nakahiga na sila sa kanilang silid, hindi mapakali si Lourdes. Ang amoy ng biko ay tila sumuot sa loob ng kanilang kwarto, nakakapit sa mga kurtina, sa kumot, maging sa hininga ni Ramon na payapang natutulog sa kanyang tabi. Isinara niya ang kanyang mga mata. Pilit na iwinaksi ang kakaibang pakiramdam. Nagising siya sa isang tunog. Hindi isang sigaw, isang ungol. Isang parang sinasakal na daing mula sa kanyang katabi.
kwarto na bahagyang tinatanglawan ng buwan mula sa bintana. Napalingon si Lourdes kay Ramon. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. May isang dambuhalang anino na nakadagan sa kanyang asawa. Hindi ito anino ng kasangkapan o ng puno sa labas. Ito ay isang anino na may bigat, may anyo. Isang maitim na bulto ng kadiliman na tila humihigop sa liwanag. Nakita niya ang pagpupumiglas ni Ramon. Ang mga kamay nitong sinusubukang itulak ang hindi nakikitang pabigat. Ang kanyang mukha na namimilipit sa hirap. Sinubukan ni Lourdes sumigaw. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay tila napako sa kama, mabigat na parang bato. Gusto niyang tulungan ang kanyang asawa. Ngunit ang tanging nagawa niya ay manood. Habang ang mga mata ni Ramon ay dahan-dahang nanlalaki, puno ng takot at pagmamakaawa, bago ito tuluyang nawalan ng buhay. Kasabay ng huling hininga ni Ramon, ang anino ay biglang naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. At sa katahimikang iyon, sa wakas, isang nakakapanindig balahibong sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Lourdes. Atake sa puso, bangungot kung tawagin ng matatanda. Sabi ng doktor kina Marco, ang kanilang nag-iisang anak, kinabukasan, madalas mangyari. Lalo na sa mga lalaking may edad na. Isang rasonableng paliwanag. Isang paliwanag na tinanggap ng lahat maliban kay Lourdes. Paano niya ipapaliwanag ang aninong nakita niya? Sasabihin nilang guni-guni lang ito ng isang nagluluksa. Kaya nanahimik na lang siya. Dala-dala ang bigat ng nakita sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga araw ng burol at libing sa isang malabong ulap ng kalungkutan. Ang bahay na dati puno ng tawa ni Ramon ay napuno ng katahimikan. Ang amoy ng sinigang ay napalitan ng amoy ng mga kandila at bulaklak para sa patay. Isang linggo matapos mailibing si Ramon, habang nag-aayos ng kanilang silid, sinubukan ni Lourdes na ibalik ang lahat sa normal, kahit alam niyang imposible. Habang winawalis niya ang sahig sa ilalim ng kanilang kama, may narinig siyang mahinang tunog. Isang kaluskos na parang may maliit na batong gumulong. Yumuko siya at sinilip ang ilalim ng kama. Sa gitna ng alikabok, may isang bagay na kuminang sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Kinuha niya ito. Isang butil. Isang butil ng itim na malagkit na kanin. Ito ay tuyong-tuyo, matigas na parang bato. At nang hawakan niya ito, isang hindi maipaliwanag na lamig ang gumapang sa kanyang mga daliri, na tila humahawak siya sa isang piraso ng yelo. Galing ito sa bikong dala ni Corazon. Sigurado siya. Nakita niya ito sa ilalim mismo ng pwesto kung saan nakahiga ang kanyang asawa noong gabing iyon. Habang nakatitig sa itim na butil sa kanyang palad, muling bumalik ang amoy ng pandan at sunog na gata sa kanyang pangamoy. Malakas at nakakasuka. At alam ni Lourdes, sa isang paraan na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o ng kahit sinong doktor, na ang pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi isang simpleng bangungot. Ito ay isang paanyaya, at ang butil na hawak niya ang selyo nito. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ihatid nila sa huling hantungan si Ramon. Ngunit para kay Marco, ang bigat sa loob ng kanilang bahay ay tila lalo pang buong bumabaon dan hindi ito ang kalungkutan na inaasahan niya. Ito ay isang katahimikan na may ngipin. Isang katahimikan na nakakabingi. At sa gitna ng katahimikang iyon ay ang kanyang ina, si Lourdes. Hindi na siya umiiyak.
Sa katunayan, halos hindi na siya nagsasalita. Madalas niyang matatagpuan si Lourdes na nakaupo sa kanilang sopa. Hindi gumagalaw, ang mga mata ay nakatutok sa bintana. Pero hindi ito basta-basta pagtingin. Ang mga mata niya ay may tindi, na para bang isang kaaway ang tinititigan. Isang kakaaway na nag-aanyong isang bagong tayo at masayang karinderya sa kabilang kanto, ang kainan ni Corazon. "Nay, ayos lang po ba to kayo?" tanong ni Marco isang hapon habang iniaabot ang isang tasa ng kape. Hindi lumingon si Lourdes. "Nagluluto na naman siya," pabulong na sabi nito. Ang boses ay tuyo at walang emosyon. Napabuntong hininga si Marco. Ito na naman. Sa tuwing may naamoy silang niluluto mula sa karinderya, nagiging ganito ang kanyang ina. Para sa kanya, natural lang na magluto ang isang kainan. Pero para kay Lourdes, ito ay isang deklarasyon ng giyera. "Nay, karinderya po iyon. Natural lang na magluto sila." Pilit niyang ipinapaliwanag sa malumanay na paraan. "Ang amoy," giit ni Lourdes. "Naaamoy mo ba? Parang pamilyar, parang yung biko." Hinawakan ni Marco ang balikat ng ina. "Nay, nagluluksa pa po kayo. Normal lang na kung ano-ano ang naiisip ninyo. Huwag ninyo pong isipin na may kinalaman ang kapitbahay sa nangyari kay tatay." Pero nakita niya sa mga mata nito ang hindi matinag na paniniwala. At nagsisimula na siyang mainis. Mahal niya ang kanyang ina. Pero ang pagiging paranoid nito ay nakakaapekto na sa buong pamilya. Maging ang kanyang asawang si Ana at ang anak nilang si Luz ay tila naglalakad sa ibabaw ng mga basag na bote sa tuwing nasa paligid. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ng pagkaing in-order na lang nila dahil walang ganang magluto si Lourdes, nagdesisyon si Marco. "Bukas ang didi si magbabubuha," sabi niya, na ikinatingin ni Ana sa kanya. "Bukas, doon tayo kakain ng tanghalian." Itinuro niya ng kanyang nguso ang direksyon ng karinderya. "Marco, sigurado ka ba?" Nag-aalangang tanong ni Ana. Baka lalong sumama ang loob ng nanay. "Kailangan niyang makita, Ana," matigas na sabi ni Marco. "Kailangan niyang makita na isa lang iyong ordinaryong kainan at si Aling Corazon ay isang ordinaryong matanda. Kailangan nating putulin itong kabaliwan na to bago pa tuluyang lamunin si nanay." Kinaumagahan, sa kabila ng pagtutol sa mga mata ni Lourdes, isinama ni Marco ang kanyang mag-ina, si Luz, na 6 na taong gulang, ay walang kamalay-malay. Masaya pa dahil kakain sila sa labas. Ang kainan ni Corazon ay maliit lang, ngunit malinis at maliwanag. May 3 lamesa lamang ito na napupunasan hanggang kintab. Ang amoy sa loob ay amoy ng masarap na adobo at bagong saing. Isang tipikal na karinderya na nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan. Si Aling Corazon mismo ang sumalubong sa kanila. May malawak na ngiti sa kanyang mga labi na nagpakita ng mga gatla sa gilid ng kanyang mga mata. "Ay, kayo pala. Tuloy kayo, mga ihot iha." Masayang bati niya. "Nako, ang ganda-ganda naman ng apo ninyo." Pinaupo sila ni Corazon at binigyan ng menu. Habang nag-o-order si Marco, may maririnig siyang ritmikong tunog mula sa kusina. Isang kumpas ng pagbabayo sa isang almores. Isang tunog na tuloy-tuloy, walang pagbabago, na tila ba hindi kailangan ng pahinga ng nagbabayo. Crack, crack, crack. "Pasensya na kayo sa ingay," sabi ni Aling Corazon, na tila nabasa ang nasa isip niya. "Gumagawa lang ako ng paborito kong panghimagas. Dinudurog ko ang mga mani."
Ngumiti lang si Marco. Nakita mo na. Isang normal na paliwanag. Isang normal na tunog. Ang pagkain ay masarap. Ang adobo ay malambot at nanunuot ang lasa. Ang sinigang na isda ay tamang-tama ang asim. Maging si Luz ay ganado sa pagkain. Si Aling Corazon ay palaging lumalapit sa kanilang mesa. Kinukumusta sila. At binibigyan pa ng libreng saging si Luz. Nakikiramay ako sa nangyari sa iyong ama. Iho, sabi ni Corazon kay Marco sa isang saglit. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Mabuting tao si Ramon. Salamat po, sagot ni Marco. At sa pagkakataong iyon, nakaramdam siya ng hiya. Hinusgahan niya ang babaeng ito dahil lang sa pagluluksa ng kanyang ina. Umuwi sila ng busog at sa kaso ni Marco, may pakiramdam ng tagumpay. Napatunayan niya ang kanyang punto. Ang kainan ni Corazon ay hindi pugad ng kasamaan. Ito ay isang simpleng kainan na pinapatakbo ng isang mabait na matanda. Nang gabing iyon, bago matulog, hinalikan ni Marco sa noo si Luz na mahimbing na sa kanyang kama. Naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo. Marahil, simula bukas, magiging normal na ulit ang lahat. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinunit sa kalaliman ng gabi. Nagising si Marco sa isang pakiramdam na may nanonood sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa simula, wala siyang makita kundi ang pamilyar na dilim ng kanilang silid. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghilik ni Ana sa kanyang tabi at ang malayong tahol ng aso sa labas. Akmang ipipikit niya muli ang kanyang mga mata nang may mapansin siyang isang anyo sa paanan ng kanilang kama. Nanigas siya. Unti-unti, habang nasasanay ang kanyang paningin sa dilim, nakilala niya kung sino ito. Ang kanyang anak na si Luz. Nakatayo ito roon, tuwid na tuwid. Ang kanyang puting pantulog ay tila nagliliwanag sa manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ngunit hindi ang pagkakatayo niya roon ang nagpatindig ng balahibo ni Marco. Ang mga mata ni Luz, bukas na bukas ang mga ito, nakatitig sa kawalan ngunit hindi kumukurap. Isang malamig at blankong titig na hindi niya kailanman nakita sa masayahin niyang anak. Luz, mahinang tawag ni Marco, sinisikap na huwag gisingin si Ana. Anak, anong ginagawa mo dyan? Bumalik ka na sa higaan. Hindi gumalaw si Luz. Para siyang isang estatwa. Sinubukan muli ni Marco. Anak, may masama ba sa'yo? May kailangan ka? Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, gumalaw ang mga labi ni Luz. Ngunit ang boses na lumabas ay hindi boses ng isang 6 na taong gulang na bata. Ito ay mas malalim, garalgal at puno ng isang lamig na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Isang boses ng matanda, bulong na puno ng pagod at gutom. Nagbibilang. Napakunot noo si Marco. Anong binibilang mo, anak? Hindi lumingon si Luz. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa isang punto sa kisame. Sa itaas mismo ng pwesto kung saan natutulog si Ana. Nagbibilang ng hininga. Isang kuryente ng takot ang biglang gumapang sa gulugod ni Marco. May mali. May sobrang mali dito. Hininga ni Lolo. Patuloy ng boses mula kay Luz. Ang bawat salita ay mabagal at sinasadya. 1, 2, 3, hanggang sa wala na. Pagkasabi noon, ang ulo ni Luz ay dahan-dahang pumihit.
na parang isang manyikang kinakalawang. Hanggang sa ang kanyang blangkong mga mata ay direktang tumitig kay Marco. Isang bahagyang halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos, kasabay ng isang malalim na paghinga na tila hindi sa kanya, ang kanyang mga mata ay pumikit at ang kanyang maliit na katawan ay bumagsak sa sahig, tulog na tulog. Napatayo si Marco. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol. Binuhat niya ang kanyang anak na ngayon ay payapa nang natutulog na tila walang nangyari at inihiga sa kama. Habang tinititigan niya ang anghel na mukha ni Luz, ang mga salitang sinabi nito ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Nagbibilang ng hininga ni Lolo. Hindi iyon ang kanyang anak. Kung sino man o anuman ang nagsalita gamit ang bibig ni Luz, hindi ito ang kanyang maliit na anghel. Ang pakiramdam ng tagumpay na naramdaman niya kanina ay naglaho, napalitan ng isang bagong uri ng takot, isang takot na mas malalim at mas personal. Ang kanyang pagiging rasunable, ang kanyang pag-aalinlangan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Dahil sa gabing iyon, sa loob mismo ng kanyang tahanan, sa pamamagitan ng kanyang sariling anak, ipinadala ng kainan ni Corazon ang una nitong mensahe. At naunawaan ni Marco na ang hapunan nila kanina ay hindi isang simpleng pagkain. Ito ay isang paon. Kinabukasan, hindi pumasok sa eskwela si Luz. Isang matinding lagnat ang bumalot sa maliit nitong katawan. Ang masiglang bata na kahapon ay masayang kumakain ng adobo ay ngayoy nakahiga sa kama, balot ng kumot, at nanginginig sa ginaw kahit na ang noo niya ay nag-aapoy sa init. Pinainom na siya ni Ana ng paracetamol. Ngunit ang lagnat ay tila isang matigas na kaaway na ayaw sumuko. Si Marco ay hindi mapakali. Palakad-lakad siya sa sala. Hawak ang kanyang telepono. Nag-iisip kung dapat na ba niyang dalhin sa ospital si Luz. Ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang anak kagabi ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Isang nakakakilabot na himig na sumisira sa kanyang pagiging rasunable. Ngunit si Lourdes, habang pinupunasan ng maligamgam na tubig ang kanyang apo, ay hindi nagulat. Nalungkot siya, natakot siya, pero hindi siya nagulat. Para sa kanya, ang lagnat ni Luz ay hindi isang sakit. Ito ay isang sintomas, isang patunay. Kain ka na muna, Nay. Kami na ang bahala kay Luz. Alok ni Marco. Ang kanyang boses ay pagod. Umiling lang si Lourdes, dito lang ako sa tabi niya. Habang nakaupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang namumutlang mukha ng apo. Isang malamig na determinasyon ang nagsimulang tumubo sa puso ni Lourdes. Hindi na ito simpleng hinala. Ang nangyari kagabi kay Luz at ang biglaang pagkakasakit nito ngayon ay nagpatibay sa kanyang kutob. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi siya maaaring umasa sa mga doktor na ang nakikita lang ay lagnat at trangkaso. Nang lumabas sandali sina Marco at Ana para bumili ng karagdagang gamot, naisipan ni Lourdes na linisin ang kwarto ni Luz. Kailangan niyang kumilos, gumawa ng kahit ano para maibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang walis tambo at nagsimulang magwalis sa ilalim ng kama ng bata, kasabay ng mga alikabok at ilang piraso ng laruan. May isang maliit na itim na bagay ang gumulong palabas. Natigilan si Lourdes.
Ang kanyang paghinga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Isang butil ng itim na malagkit, katulad ng natagpuan niya sa ilalim ng kanilang kama. Sa ilalim ng bangkay ni Ramon, yumuko siya. Ang mga tuhod ay nanginginig. Inabot niya ito gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Malamig. Muli. Ang kakaibang lamig na iyon na tila hindi galing sa mundong ito. Habang nakatitig siya rito, sinimulan niyang walisin muli ang sahig. Mas masigasig, giyasig, mas desperado. At doon, sa ilalim ng isang maliit na mesa, nakakita pa siya ng isa. At isa pa sa may gilid ng aparador. 3 butil. 3 piraso ng sumpa na isinaboy sa loob ng silid ng kanyang apo. Binitawan niya ang walis. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang batok na para bang may humihinga sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala namang tao. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid, na may mga daliring malamig at hindi nakikita na humahaplos sa kanyang balat, ay hindi nawala. Ang amoy ng pandan at sunog na gata ay tila bumalik, mahina ngunit malinaw, na nagmumula sa mga itim na butil sa sahig. Sa isang iglap ng matinding takot at galit, dinampot ni Lourdes ang 3 butil. Kumuha siya ng isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na ibinalot ang mga ito, na tila bahawak niya ay mga piraso ng lason. Ang isang butil na nakuha niya sa ilalim ng kama ni Ramon ay nakatago sa kanyang pitaka. Ngayon, may 4 na siyang ebidensya. Alam na niya kung saan siya pupunta. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Hindi na niya maaaring hayaan ang pag-aalinlangan ni Marco na maging hadlang. Ito ay isang laban na hindi kayang unawain ng kanyang anak. Isang laban na nangangailangan ng mas luma at mas malalim na kaalaman. Palihim siyang lumabas ng bahay, sinigurado na walang nakakakita. Dala ang maliit na bigkis sa kanyang kamay. Tinahak niya ang makipot na eskinita sa likod ng kanilang barangay, patungo sa isang maliit na kubo na halos natatabunan na ng mga baging at halaman. Ang bahay ni Mang Celso, ang albularyo ng San Judas. Isang matandang lalaki na bihira ng lapitan ng mga tao. Itinuturing na labi ng isang nakaraang panahon, ngunit naaalala ni Lourdes ang mga kwento ng kanyang ina. Na ang mga kamay ni Mang Celso ay may kakayahang magpagaling hindi lang ng katawan, kundi pati na rin ng kaluluwa. Nadatnan niya ang matanda na nakaupo sa isang tumba-tumba sa labas ng kubo. Naghihimay ng mga dahon ng kung anong halaman. Ang kanyang mukha ay kulubot na parang tuyong dahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at tila nakikita ang lahat. "Magandang hapon po, Mang Celso." Nanginginig na bati ni Lourdes. Tumingin lang sa kanya ang matanda. Hindi nagsalita, na para bang alam na nito ang dahilan ng kanyang pagdating. Walang pag-aalinlangan, inilahad ni Lourdes ang kanyang palad at maingat na binuksan ang panyo. Ipinakita ang 4 na itim na butil ng kanin. Hindi ito hinawakan ni Mang Celso. Hindi rin niya ito tinitigan ng matagal. Sa halip, yumuko siya ng bahagya. Inilapit ang kanyang mukha at inamoy ito. Isang malalim na pagsinghot na sinundan ng isang mabagal na pagbuga ng hangin. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lourdes. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na mas malala pa sa awa. Puno ito ng kaalaman. Hindi ito pagkain para sa mga buhay. Sabi ni Mang Celso,
Ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat na parang bato. Paanyaya ito para sa mga pumanaw na at sa kung anumang sumasama sa kanila. Isang malamig na takot ang bumalot sa buong katawan ni Lourdes. Ang kanyang pinakamasamang hinala ay binigyan ng pangalan, binigyan ng katotohanan. Tumingin si Mang Celso sa direksyon ng kabayanan, sa direksyon kung nasaan ang kainan ni Corazon. May isinusumpang niluluto sa kainan na yan, Lourdes, at ang pamilya mo ang unang nakatikim. Pagbalik ni na Marco at Ana, dala ang bagong bili na gamot at isang supot ng prutas. Nadatnan nila si Lourdes na nakaupo sa sala. Ang kaninang balisa at takot na anyo nito ay napalitan ng isang kakaibang kapanatagan. Isang kapanatagan na mas nakakakilabot kaysa sa kanyang pananahimik. Nakausap ko si Mang Celso. Bungad ni Lourdes, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi lagnat ang sakit ni Luz. May sumusunod sa kanya. Isang mainit na galit ang biglang kumulo sa dibdib ni Marco. Pagod siya, puyat, at natatakot para sa kanyang anak. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang mga kwentong kutsero. Albularyo, naay naman. Hindi niya napigilang itaas ang kanyang boses. Sa lahat ng pwede nating gawin, sa albularyo talaga kayo pumunta. Kailangan ni Luz ng doktor, ng gamot, hindi ng kung ano-anong pamahiin. Marco, hinaan mo ang boses mo. Saway ni Ana, hinawakan ang braso ng asawa. Hindi, Ana. Kailangan maintindihan ni nanay na hindi ito ang solusyon. Hinarap niya ang ina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa frustrasyon. Baka lalo lang lumala ang sitwasyon dahil sa mga pinaniniwalaan ninyo. At ano ang solusyon, Marco? Ganti ni Lourdes. Tumatayo na rin. Ang kanyang kalmadong anyo ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Ang gamot. Uminom na ng gamot si Luz pero tingnan mo siya. Mas lumalala siya. Ang sabi ng doktor, trangkaso lang. Pero narinig mo ba ang sinasabi ng anak mo kagabi? Natigilan si Marco. Ang alaala ng boses na iyon, ang blankong titig ni Luz, ay isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ang kanilang pagtatalo ay biglang natigil nang makarinig sila ng isang mahinang pag-ungol mula sa silid. Sabay-sabay silang napatingin sa pinto ng kwarto ni Luz. Sumunod na to dito ang isang pag-iyak. Isang iyak na puno ng takot. Dali-dali silang pumasok sa silid. Si Luz ay nakahiga, idasa, paypaya. Binabalot ng pawis, ang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang muka ay namimilipit sa gitna ng isang masamang panaginip. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, na para bang may itutulak na hindi nakikita. Ayoko na, ang bigat, umiiyak na bulong ng bata. Alisin niyo, may nakaupo sa dibdib ko. Anak, gising, nanaginip ka lang. Niyugyog ni Ana ang kanyang anak. Ang mga luha ay nagsisimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Yung matabang babae, humihikbing sabi ni Luz kahit tulog. Ang bigat-bigat niya, ayoko na. Sa mga salitang iyon, ang lahat ng galit at pag-aalinlangan sa puso ni Marco ay gumuho. Napalitan ng isang dalisay at umaapaw na takot. Ang takot ng isang ama na walang magawa. Ang gamot na hawak niya ay tila naging walang silbi. Yang kanyang luhika ay walang maibigay na sagot. Yang kanyang anak ay pinahihirapan sa harap mismo niya ng isang bagay na hindi niya nakikita. Isang bagay na tumutugma sa mga pamahiin ng kanyang ina. Tumingin si Lourdes kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at pag-unawa. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Bumagsak ang mga balikat ni Marco sa pagkatalo.
Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay basag at halos pabulong. Sige Ninay. Tawagin niyo na siya. Hindi nagtagal. Dumating si Mang Celso. Dala lamang niya ay isang maliit na bayong na naglalaman ng isang piraso ng puting kandila at isang maliit na tipak ng tawas o alum. Wala siyang sinabi pagpasok. Tumingin lang siya sa umiiyak na bata. Pagkatapos ay sa bawat isa sa kanila. Bago tumango ng marahan, habang inihahanda ni Ana ang isang palanggana ng tubig, isang kakaibang halo ng amoy ang nagsimulang mamuo sa loob ng silid. Ang amoy ng natutunaw na kandila, ang bahagyang amoy kemikal ng tawas, at ang nanunuot na matamis-tamis na amoy ng lagnat na sumisingaw sa balat ni Luz. Umupo si Mang Celso sa isang silya sa tabi ng kama. Isinindi niya ang kandila at inilagay ang tawas sa ibabaw ng isang kutsara. Habang dahan-dahang natutunaw ang tawas sa init ng apoy, may mga salitang ibinubulong ang matanda. Mga salita sa isang dialektong hindi maintindihan ni Marco. Mga salitang sinauna at mabigat. Ang katahimikan sa silid ay halos pisikal. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Luz at ang mahinang pagtulo ng natunaw na tawas sa malamig na tubig sa palanggana. Bawat patak ay tila isang segundo sa orasan ng kanilang kapalaran. Nang maubos ang tawas, hinipan ni Mang Celso ang apoy sa kandila. Dinukot niya mula sa tubig ang namuong piraso ng tawas. Ito ay puti at malabo. Ilang sandali itong tinitigan ng matanda. Ang kanyang kulubot na mukha ay seryoso at hindi mabasa. Pagkatapos, walang salita. Inilahad niya ito sa kanila. Naglapitan sila upang tingnan ito. Sa simula, isa lang itong puting tipak na walang tiyak na anyo. May mga tulis dito at bilog doon. Tiningnan ito ni Ana at Lourdes. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Ano po yan, Mang Celso? Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ano pong ibig sabihin niyan? Hindi sumagot ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Marco na parabang hinihintay na siya mismo ang makatuklas. Si Marco naman ay nakatitig lang sa puting hugis. Ang kanyang isipan ay tumatakbo. Sinusubukang hanapan ng lohika ang kanilang nakikita. Isa lang itong piraso ng tawas. Random na hugis. Walang kahulugan. Pero habang tinititigan niya ito, may isang pamilyar na hugis na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan na parang isang imahe na lumilitaw mula sa isang malabong litrato. Ang isang mahabang guhit, ang dalawang maliliit na parisukat sa gilid, ang tatsulok na bubong. Diyos ko, pabulong niyang sabi. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Bahay. Napatingin sa kanya sina Ayamahan na Madbangad at Lourdes. Hindi, isa itong karinderya. Patuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulunod sa kanya. At sa ibabaw nito, sa kung saan dapat naroon ang bubong, ay may isa pang hugis, isang bilog, magaspang na hugis ng mukha ng babae na may malapad, nakaukit ng ngiti. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marco. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Kilala niya ang hugis na iyon. Kilala niya ang ngiting iyon. Nakita na niya ito kahahapon lang. Ang imaheng nabuo mula sa natunaw na tawas, ang imaheng hinugis ng lagnat at panaginip ng kanyang anak ay isang perpektong, maliit na replika. Iyon ang logo na nakapinta sa karatula sa labas ng kainan ni Corazon. Katahimikan.
Isang katahimikan na mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa mga sigaw at pag-iyak kanina. Iyon ang bumalot sa silid matapos nilang makita ang hugis sa tawas. Ang maliit na replika ng kainan ni Corazon. Kasama ang nakangiting mukha nito ay nakapatong sa mesa na parang isang hatol. Tumayo si Mang Celso. Ang kanyang mga buto ay maririnig na lumalangit-ngit sa pagtayo. Kinuha niya ang tawas at ibinalik sa kanyang bayong. Ang lagnat ay simula pa lamang, sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Isang babala, may utang na dapat bayaran. Mag-ingat kayo. At sa mga salitang iyon, umalis siya na parang isang anino. Iniwan ang pamilya sa gitna ng kanilang bagong tuklas na katotohanan. Walang nangahas na magsalita. Si Marco na dating matigas ang paninindigan sa lohika ay nakaupo lang sa sahig, nakatingin sa espasyo kung saan naroon dati ang tawas. Si Ana naman ay yakap-yakap si Luz na sa wakas ay payapa ng natutulog na para bang ang pag-amin sa katotohanan ay pansamantalang nagtaboy sa masamang panaginip. Ngunit si Lourdes ay hindi nakaramdam ng kapanatagan. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang apo ay unti-unting nahahaluan ng isa pang emosyon. Isang emosyon na pamilyar at matagal na niyang ibinaon. Pagkalito at kaba. May utang na dapat bayaran. Ang mga salita ni Mang Celso ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Utang? Anong utang? Pumasok siya sa kanyang silid, ang silid na 40 taon niyang pinagsaluhan ni Ramon. At naupo sa gilid ng kama. Ang imahe sa tawas ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ngunit sa likod nito, isa pang imahe ang nagsimulang lumitaw. Isang imahe mula sa nakaraan. Ang mukha ni Corazon. Ngunit hindi ang Corazon na may edad na at may mga gatla na sa mukha. Ang Corazon na naaalala niya ay isang dalagang may mahabang itim na buhok at mga matang malalim at malungkot kahit na ito'y nakangiti. Isang dalagang tahimik, agam mas may lamanti ay hibik, laging nasa isang sulok, ngunit ang kanyang presensya ay may bigat. Naaalala niya ang kanilang kabataan sa probinsya. Naalala niya kung paano silang tatlo. Siya ay si Corazon at ang binatang si Ramon ay laging magkakasama. Ngunit sa kanilang tatlo, laging si Corazon ang pinakamalapit kay Ramon. Siya ang laging nauunang pinagsasabihan ni Ramon ng mga pangarap nito. Sila ang tila itinadhana. Isang mapait na lasa ang gumuhit sa lalamunan ni Lourdes. Ang lasa ng inggit. Crack. Shhh. Napatalon si Lourdes sa gulat. Isang tunog ng sutil na tela na kumikiskiks. Nanggagaling ito sa kanyang lumang aparador na gawa sa Nara. Ang aparador kung saan nakatago ang mga luma niyang bestida. Mga alaala ng kanyang kabataan. Pinakiramdaman niya. Baka pusa lang o daga. Ngunit kasunod nito ay ang mahinang tunog ng paggalaw ng hanger na kahoy. Tumayo siya. Ang puso niya ay kumakabog. Dahan-dahan siyang lumapit sa aparador. Ang katahimikan sa silid ay tila naghihintay. Nang hahawakan na niya sana ang seradura, biglang may tumawag sa kanya. Lola? Ang boses ni Luz. Lumingon si Lourdes. Nakatayo sa may pintuan ang kanyang apo. Medyo maputla pa pero ang mga mata ay malinaw na. Bumaba na ang lagnat nito. Gising ka na pala, apo, sabi ni Lourdes, pilit nang ngumingiti. May kailangan ka ba? Lumapit si Luz at yumakap sa kanyang lola. Okay na po ako, pero nanaginip po ako. Hinaplos ni Lourdes ang buhok ng bata. Masamang panaginip lang yan.
Wala na yan ngayon. Tumingala si Luz sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pagtataka. Lola, sa panaginip ko, may pinakita po sa aking picture. Nandoon po kayo, ang ganda-ganda nyo, nakaputing damit, tapos katabi nyo po si Lolo Ramon, ang saya-saya nyo. Isang malamig na kaba ang muling gumapang sa puso ni Lourdes. Tapos, patuloy ni Luz. May isa pa pong babae. Nasa malayo lang po siya, sa ilalim ng puno. Umiiyak po siya. Natigilan si Lourdes. Ang kanyang mga kamay na nakahaplos sa buhok ni Luz ay nanigas. Lola! Tanong ng bata sa isang boses na malinaw at walang muwang. Bakit po umiiyak yung babae sa picture ng kasal ninyo ni Lolo? Ang tanong ay tumama kay Lourdes na parang isang sampal. Paano nalaman ng isang bata ang isang bagay na hindi niya kailanman ikinuwento kahit kanino? Nang makaalis si Luz, naiwan si Lourdes na tulala. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang tanong ng kanyang apo na sinabayan ng kaluskos mula sa aparador ay tila isang senyas, isang utos. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang aparador. Inalis niya ang mga lumang damit hanggang sa maabot niya ang isang malaki at makapal na album ng litrato na nababalutan ng alikabok sa pinakailalim. Ang kanilang wedding album, ilang dekada na niya itong hindi binubuksan. Naupo siya sa kama at dahan-dahang binuklat ang mga pahinang naninilaw na. Naroon nga sila ni Ramon. Mga mukhang bata pa at puno ng pag-asa ba mga ngiti. Mga yakap, mga alaala ng isang masayang araw. Pilit niyang iwinawaksi ang sinabi ni Luz. Guni-guni lang ng bata. Imahinasyon. Pero habang binubuklat niya ang mga pahina, may isang litrato na kumuha ng kanyang atensyon. Isang malawak na kuha, kasama ang lahat ng bisita sa labas ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglakbay sa mga pamilyar na mukha ng mga kamag-anak at kaibigan. At doon, sa pinakagilid ng litrato, bahagyang natatakpan ng isang malaking puno ng akasya. Isang anino, isang anyo, isang dalaga na nakasuot ng simpleng bestida, nakatayo mag-isa, malayo sa masayang damdom. Kinailangan ni Lourdes na kunin ang kanyang salamin sa mata para makita ito ng malinaw. Itinutok niya ang kanyang paningin. Ang litrato ay medyo malabo sa parteng iyon, ngunit sapat na para makilala niya. Ang mahabang itim na buhok, ang pamilyar na postura, at kahit na malabo, kitang-kita niya ang mukha na basang-basa ng luha, nakatitig ng diretso sa kanya at kay Ramon. Ang hininga ni Lourdes ay tuluyang nawala. Naroon si Corazon sa kasal niya. Umiiyak, nagmamasid mula sa malayo. Ang litrato ay tila isang multo na sumusunod kay Lourdes sa bawat sulok ng bahay. Ang umiiyak na mukha ni Corazon na nakakulong sa isang kupas na larawan ay mas malinaw sa kanyang isipan kaysa sa mukha ng babaeng nakikita niya sa salamin. Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanya. Bakit siya naroon? Bakit hindi niya ito nakita? At bakit sa loob ng 40 taon, hindi niya kailanman naramdaman ang bigat ng mga luhang iyon? Hindi na niya kaya ang pananahimik. Hindi na niya kayang magtago sa likod ng mga pader ng kanyang bahay habang ang kanyang pamilya ay nasa panganib. Kailangan niya ng mga sagot. At iisang tao lang ang makapagbibigay nito sa kanya. Kinabukasan, sa oras na alam niyang kakaunti ang tao, tinipon ni Lourdes ang lahat ng kanyang lakas ng loob at naglakad papunta sa kainan ni Corazon. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo.
Ang masayang amoy ng ginisa na nagmumula sa karinderya ay tila isang anyaya mula sa bibig ng isang halimaw. Nadatnan niya si Corazon na mag-isang nagpupunas ng mesa, payapa at abala sa kanyang gawain. Nang makita siya nito, isang pamilyar na ngiti ang muling sumilay sa mga labi nito. "Lourdes, napadaan ka. Tamang-tama. Katatapos ko lang magluto ng panibagong biko. Gusto mo bang tikman?" Ang alok ay tila isang patalim na tumusok sa puso ni Lourdes. "Hindi ako naparito para sa biko mo, Corazon." Ang ngiti sa mukha ni Corazon ay hindi nawala, ngunit ang kanyang mga mata ay tila lumamig. "Kung gayon, ano ang may paglilingkod ko sa dati kong kaibigan?" "Itigil mo na to," sabi ni Lourdes. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. "Kung ano man ang ginagawa mo sa pamilya ko, itigil mo na." Naupo si Corazon sa isa sa mga silya, dahan-dahan na parang pagod na pagod. Ikinumpas niya ang kamay sa silya sa tapat niya. "Maupo ka, Lourdes. 40 taon tayong hindi nag-usap. Marami tayong dapat pag-usapan." Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naupo si Lourdes. Ang amoy ng pandan at sunog na gata sa loob ng kainan ay mas matapang, halos nakakahilo. "Ang apo mo," sabi ni Corazon, na parang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. "Maganda siyang bata. Kamukhang kamukha niya si Ramon noong kabataan natin. Huwag mong isali ang apo ko dito," giit ni Lourdes. "Bakit hindi?" tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas. "Hindi ba't ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito? Sa isang kwento? Sa isang kasinungalingan?" Natigilan si Lourdes. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong. "Naaalala mo pa ba, Lourdes?" patuloy ni Corazon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. "Naaalala mo pa ba ang gabing sinabi mo kay Ramon na nakita mo akong may kasamang ibang lalaki sa ilog? Isang lalaking may asawa?" Ang alaala ay bumalik kay Lourdes na parang isang sampal. Malinaw. Masyadong malinaw. Naalala niya ang dilim ng gabi, ang desperasyon sa kanyang puso, at ang mga salitang kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Mga salitang pinag-isipan, binalak at binitawan na parang lason. Isang kasinungalingang ginawa niya dahil sa matinding selos, dahil alam niyang si Corazon na ang pipiliin ni Ramon. Isang kasinungalingan, bulong ni Corazon, na tila nabasa ang nasa isip niya. Isang kasinungalingang sumira sa pangalan ko. Nag-iisang kasinungalingan na nag-udyok kay Ramon na talikuran ako. Isang kasinungalingang nagpilit sa akin na lisanin ang baryo natin ng mag-isa at puno ng kahihiyan. Walang masabi si Lourdes. Ang bigat ng 40 taon ng pagkakasala ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Siya ang biktima sa sarili niyang isipan ay biglang naging ang kontrabida. Pero ang pinakamasakit sa lahat, Lourdes, patuloy ni Corazon, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa pinipigilang emosyon, ay ang pangako. Nag-usap kami ni Ramon noong hapong iyon. Bago ka gumawa ng kwento, nangako siyang pupuntahan niya ako sa may ilog kinagabihan para magtanan na kami. Naghintay ako sa kanya. Magdamag akong naghintay. Ang amoy ng biko sa paligid ay tila naging amoy ng isang bagay na nabubulok. Sa isang iglap, naunawaan ni Lourdes ang lahat. Ikaw, bulong ni Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkaunawa. Ang biko, ngumiti si Corazon. Ngunit hindi na ito ang ngiti ng isang mabait na matanda. Ito ay isang ngiting basag,
puno ng sakit at tagumpay. 40 taon kong hinintay na lutuin para kay Ramon ang paborito niyang biko. Sabi ni Corazon, ang biko na ipinangako mong dadalhin sa kanya sa ngalan ko, pero hindi mo ginawa. Ang bikong dapat sana ay baon namin sa aming pagtatanan. Tumayo siya at lumapit sa kalan kung saan may isang bagong lutong bilao ng itim na kakanin. Akala mo ba tinawag ko ang demonyo? Tanong niya habang nakatalikod kay Lourdes. Hindi kaibigan, hindi ako ganoon kalakas. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang malamig na apoy. Ang demonyo ay hindi tinatawag. Ito ay ginigising. At ang gumising dito ay ang napako mong pangako. Pagbalik ni Lourdes sa bahay, isa na siyang ibang tao. Ang babaeng umalis na may determinasyon ay bumalik na tila mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang mga balikat ay hukot sa bigat ng isang kasalanang 4 na dekada na niyang dinadala. Naabutan siya ni Marco at Ana sa sala. Parehong nag-aalala. Isang tingin pa lang sa mukha ng ina, alam na ni Marco na may nangyaring masama. Nay, umupo si Lourdes sa silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Sa basag at pabulong na boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang kasinungalingan, ang napakong pangako, ang paghihiganti ni Corazon na hinintay nito sa loob ng 40 taon. Habang nakikinig, ang takot sa puso ni Marco ay nag-iba ng anyo. Hindi na ito ang takot sa hindi maipaliwanag. Ito ngayon ay isang takot na may mukha, may pangalan at may dahilan. Ang kanyang pamilya ay hindi biktima ng isang random na sumpa. Sila ay nasa gitna ng isang matagal ng alitan na ngayon lang sinisingil. At nang marinig niya ang huling sinabi ni Lourdes, na ang demonyo ay ginising ng isang napakong pangako, isang kuryente ng pagkaunawa ang tumama sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Mang Celso, may utang na dapat bayaran. Hindi na siya nag-isip pa. Ang bawat segundo ay mahalaga. Babalik ako, sabi niya, sabay suot ng kanyang tsinelas. Saan ka pupunta? Gabi na, sigaw ni Ana. Ngunit hindi lumingon si Marco. Walang paala, walang paliwanag, tumakbo siya palabas ng kanilang bahay, tinahak ang dilim ng gabi. Ang kanyang destinasyon ay iisa lang, ang kubo ni Mang Celso. Ang takbo niya aniya. Puno ng desperasyon, bawat kaluskos ng mga dahon sa daan ay tila mga yabag na sumusunod sa kanya. Bawat ihip ng hangin ay tila isang malamig na bulong. Ang dilim ay tila buhay, puno ng mga matang hindi niya nakikita. Hingal na hingal at pawis na pawis. Dumating si Marco sa kubo. Walang katok-katok. Itinulak niya ang pinto na gawa sa kawayan. Nadatnan niya si Mang Celso na nakaupo sa sahig, sa harap ng isang nag-iisang kandila na tila ba inaasahan na ang kanyang pagdating. Isang napakong pangako, Mang Celso, bungad ni Marco. Hinahabol ang kanyang hininga. Iyon ang dahilan. Ang nanay ko. May kasalanan siya kay Aling Corazon noon. Dahan-dahang tumango ang matanda. Ang kanyang mukha ay isang anino sa liwanag ng kandila. Alam ko. Kung gayon, ano ang dapat naming gawin? Paano namin ito lalabanan? Tumingin si Mang Celso kay Marco at sa mga mata nito, nakita ni Marco ang isang pagod na kaalaman. Isang karunungang nakuha mula sa pakikipaglaban sa mga bagay na hindi nakikita. Bago mo malaman kung paano lumaban, sabi ng matanda,
Kailangan mo munang kilalanin ang iyong kalaban. Hindi si Corazon ang tunay na halimaw dito. Siya ay sisidlan lamang ng galit. Ang galit na iyon ang nagbigay lakas sa isang bagay na matagal nang natutulog. Anong bagay? Isang demonyo ng panaginip. Isang nilalang na nabubuhay sa bigat ng dibdib at sa hininga ng mga natutulog. Tumayo si Mang Celso at kumuha ng isang lumang nakarolyong papel mula sa isang baul. Maingat niya itong binuklat sa sahig. Nakaguhit dito ang isang anyo ng isang dambuhalang babae na may mahabang buhok at nakakatakot na mukha. Ang tawag sa kanya ay Batibat. Napalunok si Marco. Iyon ang sinabi ni Luz, yung matabang babae. Hindi ito pumapatay agad-agad. Patuloy ni Mang Celso. Ang kanyang daliri ay sumusunod sa mga guhit sa papel. Dahil ang kamatayan ay mabilis na katapusan, ang gusto niya ay pahirapan ang biktima. Kinakain niya ang lakas ng kaluluwa sa pamamagitan ng mga panaginip, gabi-gabi, hanggang sa ang puso ay sumuko na lang sa pagod. Iyon ang bangungot. Ang pagsitsit ng hangin sa mga siwang ng kubo ay tila hininga ng isang dambuhala, malamig at mabigat. Kaya kailangan lang naming protektahan ang sarili namin sa gabi. Tanong ni Marco, kumakapit sa isang manipis na hibla ng pag-asa. Magagawa namin yan, umiling si Mang Celso. Ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Hindi ninyo naiintindihan, iho. Ang Batibat ay hindi isang simpleng halimaw. Ito ay isang sumpa at may sinusunod itong batas. Anong batas? Isang utang na dugo, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakakilabot na bulong. Matapos niyang makuha ang buhay ng unang biktima, ang taong direktang konektado sa galit sa kasong ito ay si Ramon na asawa ni Corazon. Hindi ito basta-basta aalis. Itinuro ni Mang Celso ang puso ni Marco. Maghahanap ito ng bagong sisidlan, isang bagong tahanan. At ang tahanan na iyon ay dapat magmula sa linya ng dugo ng taong pinagmulan ng sumpa. Isang nakakabinging katahimikan. Ang tibok ng puso ni Marco ang tanging tunog na kanyang naririnig. Ang nanay ko, bulong niya sa wakas. Oo, sabi ni Mang Celso, ang pamilya ni Lourdes, ikaw, ang asawa mo, ang anak mo. Sa isang iglap, ang katotohanan ay tumama kay Marco na parang isang malaking bato. Ang takot na naramdaman niya kanina ay walang-wala kumpara sa malaking lagim na ngayon ay bumabalot sa kanya. Ang demonyo ay hindi lang nananakit sa kanila. Hindi lang ito pumapatay. Gusto nitong maging isa sa kanila. At ang pinakamahina, ang pinakainosente, ang pinakamadaling sisidlan ay ang kanyang anak na si Luz. Umuwi si Marco na dala-dala ang bigat ng katotohanang ibinigay ni Mang Celso. Ang Batibat ay hindi lang isang panlabas na banta. Isa itong parasito na naghahanap ng bagong katawan sa loob ng kanilang pamilya. Ang bawat paghinga ni Luz, bawat pagpikit ng mga mata nito ay tila isang paanyaya sa halimaw. Kinagabihan, ang kanilang bahay ay naging isang kuta, ngunit ang kanilang mga armas ay hindi baril o patalim. Ang kanilang mga armas ay asin na bawang at pananampalataya. Alinsunod sa mga tagubilin ni Mang Celso. Nilagyan ni Marco ng linya ng magaspang na asin ang bawat pasukan. Sa pintuan, sa mga bintana, maging sa maliliit na siwang sa sahig. Si Lourdes naman ay nagsabit ng mga tinirintas na bawang sa bawat durungawan. Ang matapang na amoy nito ay humahalo sa lumulubhang takot sa loob ng bahay.
Si Ana ay naglagay ng mga rosaryo sa mga doorknob at nagsindi ng mga kandila sa harap ng imahe ng Sagrada Familia. Nagtipon silang lahat sa sala, napapaligiran ng kanilang mga pansamantalang pananggalang. Walang gustong matulog, walang gustong pumikit. Gagaling din si Luz, sabi ni Ana. Mas para sa sarili niya kaysa sa iba, habang yakap-yakap ang natutulog na anak. Lalabanan natin to. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, ang kanilang pag-asa ay tila kinakain ng katahimikan. Ang tunog ng lumang orasan sa dingding ay parang martilyo ng isang hukom. Bawat anino na likha ng liwanag ng kandila ay tila isang nagbabantang anyo. Sa kalaliman ng gabi, isa-isang bumigay ang kanilang mga katawan sa pagod. Si Ana ang unang nakatulog sa sopa. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Marco. Si Lourdes ay nakaupo sa isang silya sa sulok. Ang kanyang ulo ay tumatango-tango sa pag-aant. At sa huli, kahit anong pilit ni Marco na manatiling gising, ang kanyang mga mata ay bumigat at siya man ay tuluyang napailalim sa kadiliman ng pagtulog. At sa kanilang pagtulog, nagsimula ang panunubok. Para kay Marco, nagsimula ito sa isang amoy. Ang amoy ng adobo at sinigang. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa panaginip at nakita ang sarili na nakaupo sa loob ng kainan ni Corazon. Ngunit ang lugar ay iba. Madilim, marumi, may mga agiw sa bawat sulok. Sa kanyang harapan ay isang mesa na puno ng pagkain. Ngunit nang tingnan niya itong maigi, nakita niyang ang adobo ay inuuod. Ang kanin ay puno-puno mga iti-itim na butil na gumagalaw. Ang sabaw ng sinigang ay kulay itim na parang langis. Kain na, sabi ng isang boses sa likuran niya. Boses ni Corazon. Nilingon niya ito. Nakatayo si Corazon sa may kalan. Nakangiti. Paborito ng pamilya mo. Hindi kami kakain yan, sabi ni Marco. Kakain kayo, giit ni Corazon. Bigla, nakita ni Marco sina Ana at Luz na nakaupo na rin sa mesa. Ngunit ang kanilang mga mata ay blanko. Walang buhay. Kumuha sila ng kutsara at nagsimulang kumain ng bulok na pagkain. Walang emosyon, walang reklamo. Ana, Luz, itigil niyo yan, sigaw ni Marco. Ngunit hindi sila nakikinig. Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa itaas, sa kisame ng karinderya. Boom! Boom! Na parang may dambuhalang naglalakad. Ang mga alikabok ay nagsimulang mahulog mula sa kisame. Isang malakas, nakakakilabot na tawa ng babae ang umaling-aungaw sa buong lugar. Ang tawa ng batibat. Samantala, sa panaginip ni Lourdes, bumalik siya sa araw ng kanyang kasal. Suot niya muli ang kanyang puting bestida. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang paligid, wala ang mga bisita. Wala si Ramon. Mag-isa siyang nakatayo sa harap ng altar. Naglalakad siya palabas ng simbahan. Tinatawag ang pangalan ni Ramon. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang alingaungaw ng kanyang sariling boses. Pagdating niya sa labas, naroon si Corazon. Nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya. Suot ang bestida na dapat sana ay para sa kanya. Hindi ito umiiyak. Nakangiti ito. Huli ka na, Lourdes, sabi ni Corazon. Pinili na niya kung sino ang mas masarap magluto. Biglang sa loob ng panaginip nilang lahat, nagsimula silang makarinig ng isang tunog. Hindi ito malakas. Sa simula, mahina lang. Ngunit paulit-ulit. Nyam, 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 isang tunog ng pagnguya. Basa, nakakadiri.
Tila ba may ngumunguya ng isang bagay na malagkit at makunat. At habang tumatagal, palakas ito ng palakas. Hanggang sa ito na lang ang tanging naririnig nila sa kanilang mga panaginip. Isang tunog na nanggagaling sa bawat madilim na sulok. Isang tunog ng gutom. Nagising si Marco sa isang malakas na sigaw. Sigaw ni Ana. Agad siyang napabangon. Ang puso niya ay kumakabog. Gising na rin si Lourdes. Ang mukha ay puno ng takot. Ang sala ay maliwanag na sa sikat ng araw. Nakatulog sila hanggang umaga. Tumingin sila kay Ana. Nakaturo ito. Ang kanyang daliri ay nanginginig, hindi sa kung anong multo sa dilim, kundi sa braso ng kanilang anak. Sa braso ni Luz. Doon, sa maputing balat ng bata. Malinaw na malinaw, ay may isang marka. Isang maitim na pasa na perpektong hugis ng isang kamay. Isang kamay na may 5 daliri. Isang kamay na napakalaki na ang isang daliri pa lang nito ay halos kasing lapad na ng braso ng bata. Na para bang sa gitna ng kanilang panaginip, isang dambuhala ang umabot mula sa mundo ng bangungot at pisikal na hinawakan ang kanyang anak. Ang pasa sa braso ni Luz ay hindi lang isang pisikal na marka. Isa itong selyo, isang patunay na ang bangungot ay hindi na lamang nasa isipan. Ito ay totoo. Ito ay may bigat. At ito ay kayang sumugat. Sa kabila ng kanilang mga pananggalang, asin, bawang, rosaryo, ang batibat ay nakalusot pa rin. Hindi sa pisikal na paraan, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang pagkatao, sa kanilang mga panaginip kung saan walang pader ang makakapigil. Ano na ang gagawin natin? Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa marka ng kamay sa braso ng anak. Si Lourdes na nakaupo sa tabi ni Luz ay hinahaplos ang pasa. Walang salita. Ang kanyang pagtingin ay nakapako sa malayo na tila ba nakakakita ng isang hinaharap na puno ng kadiliman. Ngunit si Marco sa pagkakataong ito ay hindi na nag-atubili. Ang pag-aalinlangan ay napalitanan ng isang matinding determinasyon. Kung ang demonyo ay kayang sugatan ang kanyang anak, handa siyang lumaban, kahit ano paman ang maging kapalaran niya. Kailangan nating bumalik kay Mang Celso, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay matatag. Siya lang ang nakakaintindi sa bagay na ito. Hindi na sila naghintay. Sa paglabas ng araw, kahit na hindi pa nag-aalmusal, tinahak nila ang daan patungo sa kubo ng albularyo. Ang hangin ay malamig at tahimik, ngunit para kay Marco, ang bawat ihip ng hangin ay tila nagbabalita ng panganib. Nadatnan nila si Mang Celso na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Nang makita niya ang pasa sa braso ni Luz, napabuntong hininga lang siya. Hindi sapat ang mga pananggalang para sa isang sumpa na kasing bigat ng inyong dala, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Kailangan ng mas matindi. Ano po, Mang Celso? Tanong ni Marco, desperado. Ano ang kailangan naming gawin? Kahit ano. Tumingin ang matanda sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng kanilang mga kaluluwa. Ang sumpa ay nagmula sa isang kasinungalingan, sa isang pagtalikod sa pangako. Ang pagbalik nito ay kailangan ng isang sakripisyo, isang bagay na kasing halaga ng pinagmulan ng pagtalikod. Ano po? Tanong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay mahina. Ang sumpa ay nag-ugat sa isang bagay na kinuha mo kay Corazon, Lourdes, sabi ni Mang Celso. Ang kanyang tingin ay matalim.
ang pag-ibig ni Ramon at ang simbolo ng pag-ibig na iyon, ang trintsera na ibinigay ni Ramon sa iyo sa halip na sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Ang trintsera, ang maliit na trintsera na gawa sa pilak na ibinigay sa kanya ni Ramon noong sila ay nagsisimula pa lang. Isang munting bagay ni babae, ngunit puno ng sentimental na halaga. Kailangan nating isagawa ang kontrabisa, paliwanag ni Mang Celso. Isang ritual ng paglilinis, ng pagbabalik. Ngunit hindi ito magagawa sa labas. Kailangan itong gawin sa mismong pinagmulan ng pagluluto ng sumpa. Sa kainan ni Corazon, bulalas ni Ana. Tumango ang albularyo. Oo, sa loob mismo ng kanyang kainan, sa oras na hindi niya kayo inaasahan, tumingin si Marco sa kanyang ina. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ako na po ang gagawa, sabi ni Marco. Matatag ang boses. Ako na ang pupunta. Umiling si Mang Celso. Hindi ikaw. Ang ritual na ito ay kailangan ng purong puso at ang mga kamay ng taong hindi pa dinudungisan ng galit o ng kasalanan. Tumingin siya kay Marco. Hindi ikaw ang may kakayahang gawin ito ng walang bahid. Ang mga panganay sa pamilya, lalo na ang mga lalaki, ay madaling kapitan ng mga galit ng nakaraan. Napaisip si Marco. Ang tanging maaaring gumawa nito ay si Luz. Ngunit paano niya ipadadala ang kanyang anak sa isang ganoong panganib? Dito papasok ang pinakamahalagang bahagi, sabi ni Mang Celso. Ang ritual na ito ay delikado. Kung matuklasan ka ni Corazon habang ginagawa mo ito, masisira ang lahat. Magiging mas malakas ang batibat. Kinuha ni Mang Celso mula sa kanyang bayong ang isang maliit na balot ng dahon. Maingat niya itong binuklat at sa loob ay naroon ang isang bagay na nagpakaba kay Marco. Isang maliit na kutsilyo. Hindi ito gawa sa metal. Ang talim nito ay mula sa buto ng hayop, makintab at matalas. Ang puluhan nito ay balot ng pinatuyong dahon. Ito ay ginamit ng aking ama at ng aking ama bago siya, sabi ng albularyo. Kung sakaling matuklasan ka ni Corazon, kailangan mong siguraduhin na hindi niya kayo mapipigilan. Kahit anong mangyari. Napakunot noo si Marco. Ang ibig sabihin ba nito ay hindi ito sandata para pumatay, paliwanag ni Mang Celso na tila nabasa ang kanyang isipan. Ginagamit ito para pigilin ang masamang espiritu sa katawan ng tao o para putulin ang koneksyon ng mambabarang sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa sitwasyong ito, may dalawang paraan lang para matapos ang isang batibat. Ang ibalik ito sa kung saan ito nanggaling o ang palayain ng host nito sa kanyang paghihirap. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ito ay isang bagay na higit pa sa pagtataboy ng masamang espiritu. Ito ay isang utos na maaaring mangailangan ng isang kakilakilabot na desisyon. Ang kutsilyo ay nasa pagitan ng kanyang ina at ni Aling Corazon. Ang misyon ay malinaw. Lourdes ang gagawa ng ritual. Gabi-gabi, tuwing sumasapit ang hating gabi, ang kainan ni Corazon ay walang tao. Doon gagawin ang kontrabisa. At ang trintsera, ang simbolo ng kasalanan, ang magiging susi, ngunit may panganib. At ang panganib na iyon ay may kasamang malaking tanong. Kailangan ko ng kasama, sabi ni Lourdes. Hindi ko kayang mag-isa. Pupunta ako sa inyo, inay, sabi ni Marco. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Tumingin si Mang Celso sa kutsilyo na gawa sa buto. Alalahanin mo, iho.
Ito ay para pigilan ang pagkalat ng sumpa. Kung dumating ang oras na hindi mo na kayang pigilan, kailangan mong piliin ang mas malaking kabutihan. Kahit masakit, isang bigat ang bumalot sa dibdib ni Marco. Hindi lang niya kailangan na pumunta at protektahan ang kanyang ina. Maaari siyang mapilitang gumawa ng isang desisyon na magpapahirap sa kanya habang buhay. Ang pag-aasang inaalok ni Mang Celso ay may isang presyo. Isang presyo na hindi lang materyal. Ang oras ay tila gumagapang ng mas mabagal kaysa dati. Bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Marco. Hawak niya sa kanyang bulsa ang kutsilyong gawa sa buto. Malamig at makinis, ngunit ang bigat nito ay parang mas mabigat pa sa anumang metal. Nang sumapit ang ilang minuto bago ang hating gabi, ang buong barangay ay balot na sa katahimikan. Walang ilaw sa kainan ni Corazon. Ito na ang pagkakataon. Mag-ingat kayo, pabulong na sabi ni Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang niyayakap niya si Marco. Bumalik kayo agad. Hinalikan ni Marco sa noo si Luz na mahimbing ng natutulog. Ang pasa sa braso nito ang nagsisilbing paalala kung bakit nila ginagawa ang mapanganib na bagay na ito. Handa na po ba kayo, Nay? Tanong niya kay Lourdes. Tumango ang kanyang ina. Sa kamay nito ay ang maliit at kumikinang na trintsera. Ang kanyang mukha ay determinado. Ngunit hindi maitago ang takot sa kanyang mga mata. Parang mga magnanakaw sa sarili nilang lugar. Dahan-dahan silang lumabas ng bahay at tinahak ang madilim na kalsada. Ang tanging liwanag nila ay ang maputlang sinag ng buwan. Ang pinto sa likod ng karinderya ay gawa lang sa manipis na kahoy. Isang tulak lang mula sa balikat ni Marco at bumukas ito ng may mahinang langit-ngit. Pagpasok nila, isang kakaibang lamig ang sumalubong sa kanila. Mas malamig pa kaysa sa hangin sa labas. At ang amoy ng panis na pagkain, ng sunog na asukal, at ng isang bagay na hindi nila mailarawan. Isang amoy na parang lupa na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Sinindihan ni Lourdes ang isang maliit na kandila. Ang liwanag nito ay sumayaw-sayaw sa dilim, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa mga pader. Ang loob ng kainan na masayang tingnan sa umaga ay nag-iba ng anyo sa gabi. Ang mga lamesa at silya ay tila mga bantay na nakamasid. Ang katahimikan ay nakakabingi, mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Gawin niyo, Nanay. Mabilis, bulong ni Marco. Ang kanyang kamay ay nasa ibabaw ng kutsilyo sa kanyang bulsa. Bawat segundo na nasa loob sila ay tila isang walang hanggang panganib. Lumuhod si Lourdes sa gitna ng kusina, sa harap mismo ng malaking kalan. Inilapag niya ang trintsera sa sahig. Pumikit siya at sinimulang ibulong ang mga salitang itinuro ni Mang Celso. Isang sinaunang dasal ng paghingi ng tawad at pagbabalik. Si Marco naman ay nakatayo sa may pintuan, alerto, pinakikinggan ang bawat tunog. Ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa gripo, ang malayong kahol ng aso, ang sarili niyang malakas na pagtibok ng puso. Sa gitna ng ritual, biglang may narinig siyang kaluskos mula sa itaas. Isang mahinang pagubo. Nanigas si Marco. May tao sa itaas. Si Corazon. Agad niyang hinawakan ang braso ng ina. Nay, itigil niyo na. May tao. Alis na tayo. Ngunit si Lourdes ay nasa gitna na ng kanyang dasal. Ang kanyang mga mata ay nakapitkit. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa ritual. At huli na ang lahat.
isang ilaw ang biglang bumukas mula sa hagdanan at kasabay nito ang pagbaba ng mga mababagal na yabag. Lumabas si Corazon mula sa dilim. Nakasuot ito ng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Hindi ito mukhang galit. Hindi ito mukhang nagulat. Ang kanyang muka ay puno ng isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. "Alam kong darating kayo," sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay mahina at pagod. Agad na inilabas ni Marco ang kutsilyong buto. Niya humarang sa pagitan ni Corazon at ng kanyang ina. "Huwag kang lalapit," sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi natinag si Corazon. Tumingin lang ito sa kutsilyo. "Gida kuwinigo kichiyo." Pagkatapos ay kay Marco na may bahid ng awa sa kanyang mga mata. Hindi ito tumigil sa paglalakad, ngunit hindi rin ito lumapit para umatake. Tumigil ito ilang talampakan mula sa kanila at pinanood lang si Lourdes na tapusin ang ritual. Nang matapos ni Lourdes ang huling salita ng dasal, ang apoy ng kandila ay biglang humina, halos mamatay, bago muling lumiwanag. Isang sandali ng katahimikan. Naghintay sila. Si Marco, si Lourdes, maging si Corazon. Naghintay sila sa kung anong mangyayari. Ngunit walang nangyari. Walang sigaw ng demonyo. Walang pagyanig ng lupa. Walang biglaang pagbabago sa hangin. Ang trintsera ay nanatili sa sahig. Uwi di aha. Kumikinang sa liwanag ng kandila. Ang sumpa ay hindi nasira. Ang ritual ay bigo. "Sayang lang ang pagod ninyo," bulong ni Corazon. "Bakit hindi gumana?" tanong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at takot. Tumingin si Corazon sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco at Lourdes ang tunay na anyo ng babae sa kanilang harapan. Hindi isang halimaw, kundi isang bilanggo. "Dahil hindi ako ang may kontrol sa kanya," sabi ni Corazon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ako rin ay kulungan niya." Dahan-dahan, itinaas ni Corazon ang manggas ng kanyang bestida. At sa maputlang liwanag ng kandila, isang kakilakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang braso ni Corazon, mula sa pulso hanggang siko, ay itim at bughaw sa mga pasa. Mga pasa na iba-iba ang laki, at sa gitna ng mga ito ay isang perpektong marka ng isang kamay na dambuhala, katulad ng pasa sa braso ni Luz. Gabi-gabi, sabi ni Corazon, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang pisngi. Gabi-gabi, kinakain niya ako. Paunti-unti. Tumingin siya kay Lourdes. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malala pa sa galit. Puno ito ng pagsisisi. Kinakain niya ako hanggang sa maubos, at kapag wala nang natira sa akin, humikbi siya. Kapag namatay na ako, kakailanganin niya ng bagong sisidlan. Napatingin si Marco kay Lourdes. Ang ina niya, isang sisidlan na mas malakas. Patuloy ni Corazon. Ang kanyang tingin ngayon ay tila tumatagos sa mga pader patungo sa bahay ni na Marco. Isang sisidlan na bata pa, na puno pa ng buhay. Si Luz. Walang nagsalita habang sila ay naglalakad pabalik. Ang bigat ng katotohanang natuklasan nila ay mas mabigat pa kaysa sa dilim ng gabi. Ang ritual na inaasahan nilang magiging solusyon ay isa lang palang walang silbing pagtatangka. Ang kaaway ay hindi mapapalayas. Ang kaaway ay naghihintay lang. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Ana, naggising pa, naghihintay sa sala.
Isang tingin pa lang sa mga bagsak nilang balikat at mga mukhang walang pag-asa, alam na niyang bigo ang misyon. Anong nangyari? Umupo si Marco sa sopa. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Siya, na laging may solusyon, na laging may plano, ay wala nang maisip. Para siyang isang sundalong natalo sa giyera. Si Lourdes ang nagsalita sa isang boses na kalmado ngunit basag. Ikinuwento niya ang lahat. Ang batibat ay hindi lang gumagamit kay Corazon. Ito ay unti-unting umuubos sa kanya. At si Corazon ay hindi isang kontrabida na nagagalak sa kanyang paghihiganti. Isa siyang biktima na naghihintay na lang ng kanyang kamatayan. At sa kanyang kamatayan, ang sumpa ay hindi matatapos. Ito ay lilipat. Lilipat ito sa pinakamalapit na kadugo ng pinagmulan ng sumpa. Pagtatapos ni Lourdes, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa natutulog na si Luz sa kabilang sopa. At ang pinakamadaling sisidlan ay ang isang bata. Isang hikbi ang kumawala kay Ana. Niyakap niya ang kanyang anak, na parabang ang kanyang mga braso ay kayang maging isang pader laban sa isang demonyong hindi nakikita. Sa isang iglap, ang buong sitwasyon ay naging malinaw na parang kristal. Isa itong walang katapusang bangungot, isang walang hanggang kadena ng pagdurusa. Si Lourdes ang nagsimula nito. Si Ramon ang unang biktima. Si Corazon ang kasalukuyang bilanggo. At si Luz ang susunod. Tumingin si Lourdes sa kanyang anak, sa kanyang manugang, at sa kanyang apo. Nakita niya ang kanilang mga mukha na puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Nakita niya ang pamilyang binuo niya, ang pamilyang dapat sana niyang protektahan, na ngayon ay nasa bingit ng kapahamakan dahil sa isang kasalanang ginawa niya noong kanyang kabataan. May utang na dapat bayaran. Ang mga salita ni Mang Celso ay bumalik sa kanya, hindi na bilang isang babala, kundi bilang isang hatol. Ang tunog ng lumang orasan sa dingding ay tila bumagal. Bawat tiktak ay parang isang pagbilang patungo sa hindi maiiwasang katapusan. Tinitimbang ni Lourdes sa kanyang isipan ang lahat. Ang pagmamahal niya kay Ramon, ang galit niya kay Corazon noon, ang pagsisisi, at higit sa lahat, ang pagmamahal niya sa pamilyang nasa harap niya ngayon. Naiintindihan na niya, ang kontrabisa ay hindi isang ritual na may dasal at sakripisyo ng bagay. Ang tunay na kontrabisa ay ang pag-ako. Hindi mo mapapalayas ang isang demonyo na ginising ng isang utang. Maaari mo lang itong bayaran. Dahan-dahang tumayo si Lourdes. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang mukha. Isang kapayapaang nakita lang ni Marco sa mga taong handa nang harapin ang kanilang katapusan. Kinuha niya mula sa ibabaw ng maliit na mesa ang trintsera, ang simbolo ng pag-ibig ng kasalanan, at ngayon, ng kanyang magiging desisyon, mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang palad. Ang malamig na metal ay tila nagbigay sa kanya ng init. "Marco," sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Napatingala ang kanyang anak. "Ana." Lumapit siya sa kanila. Hinaplos niya ang pisngi ng natutulog na si Luz. Ang pasa sa braso nito ay tila isang uling na dumungis sa kaputian ng balat ng bata. "Alagaan ninyo si Luz," sabi ni Lourdes. "Sabihin niyo sa kanya araw-araw na mahal siya ng kanyang lola." Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa puso ni Marco. "Nay, anong ibig ninyong sabihin?" Hindi siya sumagot.
Sa halip, ngumiti lang siya sa isang ngito man, isang ngiting malungkot ngunit puno ng papagmamahal. Isang ngiti ng pamamaalam. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa pintuan. "Nay, saan kayo pupunta? Nay, wag!" Sigaw ni Marco, akmang tatayo para habulin siya. Ngunit bago pa siya makakilos, lumingon si Lourdes sa huling pagkakataon. "Bayaran ang utang," sabi niya, "para matapos na." At sa mga salitang iyon, binuksan niya ang pinto at lumabas sa dilim ng gabi. Tinatahak ang daan pabalik sa kainan ni Corazon. Dala ang kanyang sarili bilang huling kabayaran. Ang boses ngayon ay boses na ng isang matandang babae. Nagkukwento. Ang boses ni Luz, dekada matapos ang mga pangyayari. Hindi na sinubukan ng tatay na habulin si Lola. Sabi niya sa akin paglaki ko, noong gabing iyon, may isang kapangyarihan daw sa mga mata ni Lola na pumigil sa kanyang mga paa. Hindi ito utos. Isa itong pakiusap. Isang pamamaalam na kailangang igalang. Kaya ang nagawa lang nila ni nanay ay tumayo sa may bintana at manood. Habang ang anino ni Lola Lourdes ay dahan-dahang nilalamon ng dilim, patungo sa direksyon ng kainan ni Corazon. Walang sigaw, walang malakas na kalabog. Ang kasunod na nangyari ay isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na kulog. Isang katahimikan na tila humihigop sa lahat ng tunog sa aming barangay. Maging ang mga kuliglig ay tumigil sa pag-awit. Sabi ni tatay, tumagal ito ng halos 10 minuto. 10 minuto na parang 10 taon. Nakatayo lang sila roon, naghihintay, hindi humihinga. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng karinderya. Isang anyo ang lumabas. Si Lola. Ngunit alam agad ni tatay, kahit sa layo nila, na hindi na iyon ang kanyang ina. Ang paraan ng paglalakad nito, mabagal, mabigat, na parabang ang bawat buto sa katawan nito ay gawa sa tingga. Ang kanyang mga balikat na dati laging tuwid ay bahagyang nakukuba na tila may isang hindi nakikitang pabigat na nakadagan dito. Naglakad ito pabalik sa aming bahay, hindi tumitingin sa kaliwa o kanan. Ang mga mata ay nakatutok lang sa daan. Sa likod niya, sa nakabukas na pinto ng karinderya, nakita ni tatay ang isa pang anyo. Si Aling Corazon, nakahandusay sa sahig. Ngunit sa maputlang liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang mukha, wala na ang bakas ng galit o sakit. Sa halip, sabi ni tatay, may isang maliit, payapang ngiti sa kanyang mga labi. Na parabang sa wakas, pagkatapos ng 40 taon, ay nakahanap na siya ng kapahingahan. Kinabukasan, ang pagkamatay ni Aling Corazon ay idineklara ring bangungot ng mga awtoridad. Isang malungkot na pagkakataon, sabi nila, na magkaibigan pa sila ng naunang namatay na si Mang Ramon. Walang sino man ang nakakaalam ng katotohanan. Maliban sa amin na iligtas ang aming pamilya. Mula noong gabing iyon, hindi na ako kailanman nagkaroon ng masamang panaginip. Ang pasa sa aking braso ay unti-unting naglaho na parang isang masamang alaala. Ang kainan ni Corazon ay isinara at hindi na muling binuksan, unti-unting nilamon ng mga baging at ng panahon. Nailigtas kami. Ngunit nawala namin si Lola, o mas tamang sabihin na hindi siya tuluyang nawala. Nanatili siyang kasama namin sa kanyang silid sa itaas, ngunit hindi na siya kailanman nagsalita. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamahal at sigla,
ay naging blanko at malalim na tila nakatingin sa isang mundong kami ay hindi nakikita. Hindi niya kami sinaktan, hindi niya kami ginambala. Naging isa na lang siyang buhay na anino sa loob ng aming tahanan. Isang tahimik na paalala ng bigat ng isang kasalanan at ng halaga ng isang pagbabayad. Ang huling tunog ng kwentong ito ay hindi ang pag-ungol ng isang demonyo o ang sigaw ng isang biktima. Ang tunog na tumatak sa aming isipan ay ang paghinga ni Lola. Gabi-gabi, naririnig namin ito mula sa kanyang silid. Isang paghingang mabigat, hirap at tila may kasamang pagod. Isang paghingang hindi sa kanya. Ang tunog ng isang nilalang na dinadala niya sa kanyang likuran, sa kanyang kaluluwa, gabi-gabi hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw. Minsan, kapag ako ay dumadalaw sa kanyang puntod, naiisip ko kung ano ang nasa panaginip niya sa loob ng lahat ng mga taon na iyon. Siguro, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Lolo Ramon. O siguro, mayroon siyang isang paulit-ulit na pag-uusap na hindi matapos-tapos. Minsan, noong bata pa ako at natutulog sa tabi niya, narinig ko siyang bumulong sa kanyang pagtulog. Hindi ang pangalan namin. Hindi ang pangalan ni Lolo. Ang pangalan na paulit-ulit niyang binibigkas sa isang tinig na puno ng pagsisisi at walang katapusang pagod ay iisa lang. Corazon, corazon, patawad. Binabayaran niya ang kanyang utang. Gabi-gabi, bawat panaginip, bawat hininga, hanggang sa huli. At dito nagtatapos ang kwento ni Lourdes, Marco, at ng isang pangakong napako na nagbunga ng isang walang hanggang bangungot. Maraming salamat sa iyong paglalakbay. Kasama ko hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Bawat salita na aking isinulat ay may kasamang pagninilay-nilay at isang piraso ng aking puso na umaasang makarating sa iyo ang bigat at lalim ng bawat damdamin. Ang pagsulat nito ay isang pagtuklas sa anino ng pagsisisi, sa bigat ng kasalanan at sa hindi matatawarang lakas ng pag-ibig ng isang pamilya. Nais kong iparating sa pamamagitan nito na ang bawat pagkakamali, gaano man kadilim, ay may kaakibat na pagkakataon para sa pagtubos at ang tunay na pag-ibig ay nasusukat sa bigat ng sakripisyong kaya nating ibigay. Umaasa ako na ang kwentong ito ay manatili sa iyong isipan, hindi bilang isang simpleng katatakutan, kundi bilang isang paalala sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pag-asa. Hinihikayat kitang ibahagi ang iyong mga saloobin at damdamin. Ang iyong tinig ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento.